Hello po, good afternoon po sa bawat isa. It's a privilege po again to speak in front of you. At diretso na po tayo sa ating message po for our prayer meeting sa gabing ito. And ang text po natin ay makikita natin sa Hebrews chapter 11 verse 6. Kung meron po kayong mga Bibles, ay sabay niyo po ako sa pagbabasa. At sabay-sabay po natin basahin. Hebrews chapter 11 verse 6. Ang sabi po dito, and without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. At ang title po natin sa gabing ito ay pinamagatang Faith That Pleases God. But before that, before po tayo mag-proceed ay let us pray po muna. Panginoon Diyos, naman pa rin sa lahat, thank you Panginoon for the opportunity to ponder Panginoon upon your word this evening. Thank you Lord for your guidance and your learnings Panginoon and wisdom na binibigyan niyo po sa amin to reflect and learn from your word Panginoon. Nawa buksan niyo po ang aming puso't isipan sa pakikinig at pag-aaral ng iyong salita sa gabi ito. Nawa kayo po ang patuloy manguna sa amin, pamagit na sa amin. Ito po ang masamang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, mababasa po natin sa ating text na yung pinakaunang sentence po dyan, or unang mga wordings po dyan, ay yung without faith, it is impossible to please Him. Yan po yung unang-una sa lahat. Nakikita po natin dyan na kung wala palang faith, ay hindi natin mapag-please ang Panginoon. Imposible po, impossible daw to please God. Na tandaan po natin na ang faith po ay hindi lang po yan isang ingredient lang po sa kumbaga sa pagluluto po. Hindi po yan isang asin lang, isang sibuyas, bawang lang. Hindi po ganoon, Hindi po siya component or ingredient lang po sa relasyon natin sa Panginoon. Kundi po, ito po yung pinaka foundation, is the very foundation po ng ating relationship with God. Imagine po natin, nagagawa po tayo ng isang bahay na walang pundasyon. Ano po kaya mangyayari? Kahit gamitin natin yung pinaka mataas na klase ng hollow blocks, pinaka matibay na semento, pinaka magarbong mga furnitures, automatic yung gate mo, kumbaga pati mga ilaw mo, papalakpak ka lang ay mabubukas na, papalakpak ka ulit, mamamatay. Pero kung wala namang pundasyon or mahina yung pundasyon, di ba parang wala rin pong kwenta? Nagsayang lang po tayo ng pera sa and effort sa pagpapatayo ng dream house natin. Kumbaga sa isang lindol lang, isang bagyo lang ay tumba na. Similarly, makikita po natin dito yung spiritual lives po natin. Dapat naka-base din po siya at nakatayo po siya sa bedrock of faith din po. So ano bang klaseng faith yung nagpi-please sa Panginoon? Gaya po ng title natin, ng title po kasi natin is Faith That Pleases God. Anong klaseng faith po? Yung makakapag-please sa Panginoon. Ayan, so nakita rin po natin sa text natin, the scripture tells us na we must believe that He exists, na ang Panginoon ay nandyan, totoo. He is existing. Sabi niya, and without faith it is impossible to please Him. For whoever who draw near to God must believe that He exists. Na nandyan siya, totoo siya, na buhay siya, that He exists. Kasi ang exist po, dapat meron niyang kumbaga humihinga, buhay, living thing siya. It exists. Kumbaga sa mundo po ng full of distractions, ng doubts, ng problema, yung crucial po dito, yung pagkakaroon po ng firm at steadfast po na paniniwala sa Panginoon. Hindi po sapat yung ina-acknowledge mo lang yung Panginoon na nandyan siya, merong Panginoon. Hindi po totoo, hindi po sapat yon. Dapat po every season of our lives ay kumbaga nandyan yung abundance season, yung kumbaga yung fruitful season,
yung masayang season, joyful season, yung sorrowful season, ma tawag dito, malungkot, no, na season, no. Every season dapat i-acknowledge po natin siya na nandyan siya, buhay siya, he exists, no. At pangalawa po, no, at dahil alam natin na nandyan siya, he exists, maniwala rin po tayo at magtiwala po tayo na nire-reward niya yung mga nagsisik sa kanya, yung patuloy na gustong makilala pa siya, no? Kasi sabi dito, for whoever who draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him, no? No, so pangalawa po pala, maniwala tayo na i-reward niya po tayo ng anong klaseng reward. Marami po, no? Ang sabi po dito, it's a call for diligent pursuit na patuloy lang po natin siyang hanapin, kilalanin, ayan, no, na bigyan ng effort. Kasi yung seeking God po, yung pagkilala sa Panginoon, hindi po yan passive na action na kagaya ng apartment po, no. Yung apartment, yung pinaka-action mo lang dyan is yung pagpapatayo ng apartment. Pero pagka natayo mo na yung apartment, passive na lahat yan. Papasok na lang sa yung income kasi yung true rental income. Passive na yon, wala ka nang gagawin kundi maghintay na lang po. Monthly na lang yung mga bayad ng bayad ng mga na nagrerenta sa'yo. Yun na lang. Pero hindi po ganun ang pursuit natin or yung pagsik natin sa Panginoon. It's a active pursuit. Kailangan ng action at may commitment din dapat, no. Isipin mo natin, yung kung naalala nyo po yung sa Luke chapter 18, yung parable po ng persistent widow. Hindi po siya sa mga parables po kasi hindi siya masyadong sikat, pero it's parang ang sabi dito, merong isang judge po at isang balo. At yung balo na yun, parang meron siyang parang meron siyang nagawa, tapos may mga gustong humabol sa kanya. And yung judge, everyday pinupuntahan ng balo yung judge para magsik ng ng tulong na kumbaga tulungan mo ako na wag na matapos na yung kaso ko. Sana matapos na yung kaso ko. Everyday po 'yun. Pinupuntahan niya yung judge. Hanggang sa yung judge sabi niya, hindi naman ako naniniwala sa Panginoon or what. Pero bakit itong balo na to? Yung persistent siya na papunta na punta, lagi na lang pumunta to, para hanggang sa nagsawa na yung judge at tinulungan din niya, no? Kumbaga, sinasabi dito na may reward tayo pagka ang Panginoon ay sinisik natin continuously. Parang ganoon din po sa balo. Kasi ang gusto ng balo, ang reason niya kung bakit siya pabalik-balik sa judge, ay gusto niyang magkaroon ng reward. Ang reward na yon ay kumbaga matapos na yung kaso niya, mapawalang na siya, kumbaga makalaya na siya, freedom, maging free na siya dun sa mga umahabol sa adversaries niya. Kaya ang sabi po dito, hanggang sa naka-receive po siya ng justice, na yung justice na yun yan, na siya, napalaya na siya and everything. Kumbaga ang Panginoon po, ginamit din po niya yung story na yon para ipakita po sa atin yung importance ng persistent na prayer and also yung pagsik nga sa Panginoon without giving up, no? Kasi tandaan po natin, no, mga brothers and sisters in the Lord, na pagka hinahanap natin ng Panginoon, sinisik natin siya ng continuously, earnestly, madidiscover natin na may rewarder talaga siya. Kumbaga may reward tayo lagi na ibibigay. Meron tayong reward na ibibigay sa atin ng Panginoon, no? Pero hindi natin alam yung mga reward na yan, hindi yan material, no? Minsan in ibang ways siya magre-reward, no? Meron ding
meron ding reward na ora mismo nandyan na, merong reward naman na maghihintay ka muna pero darating din. Pero alam natin at na totoo na may reward, na kumbaga yung reward na yon galing pa rin sa Panginoon, kasi patuloy natin siyang sinisik continuously, and may faith tayo sa Kanya, and we believe na totoo siya, nandyan siya, and He exists. So mga kapatid sa Panginoon, let us examine yung hearts po natin. Namumuhay ba tayo ng may pananampalataya? Totoo ba na naniniwala ka na nandiyan ang Panginoon? Totoo siya? Buhay siya? Hindi lang na alam natin na nandiyan siya, kundi ay devoted tayo sa Kanya. Are we earnestly seeking Him? No? Na naniniwala ba tayo na merong tayong reward pagpatuloy natin siyang sinisik, or gusto pang makilala, gusto pang ma-strengthen yung relationship sa Panginoon. Tandaan po natin, no, sa ating pagwawakas, na ang faith po, it's more than a belief. Ito po ay way of life. Kumbaga, habit po siya. Hindi po siya pinilit ka lang na gawin. Hindi po. Dapat po ay maging normal na process na po siya. Maging habit na po siya sa buhay natin. Na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon, kasi yun yung foundation natin para ma-settle at ma-establish natin, ma-develop natin yung relation natin sa Panginoon. Baga, ang sabi po dito na ito po yung paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon kahit na unclear or malabo yung sitwasyon. Ito po yung paghahanap sa Kanya kahit na yung mundo hinihila po tayo pababa or papunta sa iba't ibang direksyon. Ito po yung pagtitiwala sa Kanya, na pagtitiwala sa mga pangako niya kahit na kala natin ay sobrang labo or sobrang layo sa katotohanan ng mga pangako niya, pero still nagtitiwala tayo sa Kanya. Nawa tayo po as a church, BTBC, Santa Cruz family ay mabuild natin yung buhay natin, no, sa ganitong klase ng faith na nakakapag-please sa Panginoon. Yun lang po, and nawa ay may natutunan po tayo, and may we apply this in our lives po. Let's pray. Panginoon Diyos, naman pa rin sa lahat. Thank you, Panginoon, for the reminder of how to have the faith that pleases you, Panginoon. Nawa patuloy niyo po kaming gabayan, tulungan, Panginoon, na patuloy po kaming magtiwala, maniwala, at magkaroon ng firm pa at matatag pa na pundasyon, Panginoon, ng pananampalataya sa inyo. Nawa kayong gumabay sa aming spiritual life, Panginoon, at hindi lang po ako, kundi ang buong church family, Panginoon, ay patuloy niyo pong gabayan at tulungan, Panginoon, sa aming kanya-kanyang endeavors in life. And nawa kayo po ang patuloy na maingat namin sa aming pang sariling buhay, Panginoon. Masama dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you po, and God bless po sa bawat isa.